pong kwento patungkol sa bagay na ito, at ito po narinig niya ng karamihan ng iba naman ay hindi pa. Kasi tukma siya. Sa isang lugar, sa isang maliit na bansa, ay meron pong kahala lamang na prinsipe. Ang iba hari, ano na yung prinsipe. Dahil nakahalal niya lamang, nais niya makita kung ano ang sitwasyon, ano ang kalagayan ng kanyang masasakupan. At ngayon, nais ng prinsipe na yun na bawat bayan-bayan, marahil ang gusto niya unahin, upang makita niya ang pangangalakan, kung paano siya makatulong ganito ganyan. Sa isang araw, pumunta siya sa isang bayan, nandun naman yung babaeng balo. Ang babae nito ay napakahirap po ang buhay. Ang gawain ng babaeng balo nito, sa lahat po ng may gusto ng trigo, sa kanilang trigo sa atin ay bigas. Tatapat lang siya. At mabuti naman yung mga may-ari ng trigo ng bigasan sa atin, papayag naman sila. Tatapat naman yung babaeng mahirap na yun, ano siya naman ito? Ipit, hindi tako. Papayag sila na ipit lang naman. Sa tingin ninyo kung iipit ka ng bigas na ganyan, ilan kaya ang makuha mo? Depende kayo sa pag-ipit. Marahil meron pang pulutin, apat, ay mapupuwi niya 5. So gano'n na gano'n siya, at kapag mag-isa, gano'n na naman. Ipit. Hanggang nakapupo siya nakatipon siya ng isa, dako. Ano yung isa pang kasi ng isang dako? Sakaya ako. Original pagkasinan ko, sakaya ako. Nakatipon siya ng isang ganito, ako. Siya naman, pagdating doon, hinanap siya ng prinsipe na nagpasda na siya. Ang sabi ng prinsipe, kung natataan ninyo itong nabanggit ko, sabi ng prinsipe, sa pagkasinan, itinutay ko na sa siya. Ibigay mo sa akin ang iyong isang takot na bigas. Nagpanting ko yung patingin ng babae. Nagpanting, ibig sabihin na kailan pasok ko. Sa salitang pagkasinan, akin eh. Magmaksil ka, magkimay ka. Akin eh, yung ginugod. Galit na galit siya talaga. Grabe yung galit ng babae na nagpanting ko yung patingin. Pagpaano sa naman mo, akin karawan mo yan. Binan, samputan ko paalam kayo. Nang samputan. Yung pinaghirapan mo, bakit mo lang hingin yung aking isang takot na trigo? Bakit mo hingin? Pagtrabaho ka para may makain ka. Muli, kababaan loob sa akin ang prinsipe doon. Tama yung sinabi ko, ibigay mo sa akin ang iyong bigas. Ibigay mo sa akin ang iyong bigas. Ibigay mo sa akin ang iyong isang takot na bigas. Para yung isang takot babae, galit na galit, galit na galit. Mangilas ka, at sulaman mo. Mangilas ka. Di, sa mali na kanilang pag-usap, inilabas ng prinsipe yung kanyang ginto. Ginto. Sabi ng prinsipe sa babaeng balo, hindi mo ba alam na kung ibinigay mo sa akin ang iyong bigas o trigo, kung ilang butin yun, papatayan ko ng bilang ng ginto. Biglaluan ko yung babaeng balo. Sabi niya po naman ko, hindi ko kasi alam na ikaw manaya na humingi sa akin ng bigas sa isang prinsipe. Patawarin niyo po ako sa inyo na yung bigas. Kahit hindi ko papantayan din yung butil ng trigo, bigyan mo lang ako ng ginto. Sabi ng prinsipe, hindi mo ba alam na kung ibinigay mo sa akin ang bigas, ay hindi ka na maghihirap habang ikaw ay nabubuhay dahil gusto kitang pagpalain. Hindi kailangan nito sa pera natin, ang kailangan niya yung laman ng puso mo dahil mahal natin ang ating Panginoon. Palakpakan mo natin ang ating Diyos. Yung po! Meron ako natuklasan
lumumpupan. Iniga niya si Isaac. Alam ko ang nasa isip ni Isaac, sinasabi ko na pala kami mo. No! Sasaksakin niya na ang bata. Hindi talaga alam ni Abraham na siya ay sinusubok lamang ng Diyos. No, sasaksakin niya na ang bata. Ay merong biglang may sumigaw na sabi, Abraham, huwag mo saktan ng iyong anak. Pinatunayan mo sa akin ngayon kung gaano mo ako kamahal. At pagtingin po ni Abraham ay sa Biblia, may nakita ko siya ngayon na yung mga sungay na sabi ko sa tinik. At yung po ang kinuha niyang panghandog, panghalin-handog kay Isaac. Purihin po ang pangalan ng ating Panginoon. Bago ka palaman, sige po palapakan natin ang ating Panginoon. Bago ka palaman sa mundo, ay nagmanda na ang pangalan sa maniwala kayo. Sumbok na kayo. Si isa pa. Sino yung anak ni Abraham si Isaac? Ang sabi ni God sa Genesis 5, o Isaac, magtanim na sa tao ko ngayon. Subalit nung time na yun na nagutos si Yahweh ay tatlo yun. Kung utak mong panarin mo ang inilay, magtanong at niya, El Niño. Subalit sumunod si Isaac ng buong puso. Anong resulta? Sa taong din yun ay umani ng napakaraming bilang. Napakarami si Isaac dahil siya ay sumunod sa Panginoon. Di ba literal na tanim? Spiritual na pagtatanim. So ano bang ibig sabihin ng salitang generosity? The word generosity. Kung titignan natin sa Bible Dictionary at iba pa, marami ka makikita doon ang dami. Well, para sa atin ay simple na at maikli. Ang ibig sabihin ng generosity o pagkabukas-palad o bukas-palad o mapagbigay. Maikli lang. Love and care. Magitin po natin. 1, 2, 3, go. Pagmamahal at ano po sabi dyan? Pagkilos at pagmamahal at pagkilos because you can give without loving, but you cannot give without you can give without loving, but you cannot love without giving. Hindi ka maaaring, pwede ka magbigay na walang pagmamahal. Pwede. Yan. Ngunit hindi ka pwedeng umibig nang walang pagmamahal. Halimbawa, sabi mo sa asawa mo, mahal kita, I love you. Hindi pwedeng salita lang. Alam ni Mrs. na mahal mo siya dahil ibinibigay mo yung nalalapat. Yun po ang pagmamahal. So, being generous
tindera. Magiging iyong panahon, ngayong time, na yung tao na yun ay maparang sa nagagdagan at apoy. Ngunit may time ka, may panahon ka, upang ibahagi ang ebanghelyo ng kaligtasan. So being generous with your time. Number 2, ano ba ang generosity? Being generous with your energy. Yung iyong kalakasan, yung iyong enerhiya. Malakas pa tayo. Lahat ng malakas ay magsabi na namin. Lahat ng malakas at pinapalakas ng Diyos ay magsabi na namin. Kahit minsan may nararamdaman ka, ngunit ikaw ay pinagaling at pinalakas na ng ating Panginoon. Pinalakas namin. So not only money, ang important, hindi lang yan kapatid, yung panahon mo, yung lakas mo. Being generous with your talent. Yung mga talento. Meron kang talento na wala ako. Yung gift mo, yung kakayanan mo. Kung pumunta ka na sa Mindoro, sabi ko, ang ipon niya sa pakiramdam ko, tayo kung ganito lang kita, ay hindi tayo nag-aakti. Pero may time na ayaw ko kumain. Pag yung ulam ay ayaw ko, tingin lang. Kahit pilitin ko ako gabay sa mga naghahanap yung bibig ko ng pagkain. Pagdating para sa Mindoro, ay ibang klase na kasi hindi sila papayin na isang ulam na ang dami. Kapag namisan ka no, para kami pumigil. Sa bayan na nagtagpo sila isang lamisa. Di ngayon, ginatang, iikit ko kayo magano ikit. Ginatang suso, ginatang kalimango. Iba't ibang kulay ng isda, di ba yung ano sa television. Pag ako ko ganyan, sarap na kain ko. Wala yung anti-anti na, hindi naman talaga anti, pero meron tayo talaga dito na pag ayaw mo yung pagkain, hindi ka magpipilit. Pero doon, ang sarap talaga ng kain ko. Baka ako na parami na, sabi ni Sister Vic sa akin. Mabutinat ka na tayo ko si Ben. May pastoran na parang na may bunga pala mahal. Tunda ka. Baka meron pang isang hapunan na pinatikim sa akin yung nangka, hinog na sa puro. Ang nangka pala na hinog na sa puro, parang malaw sa amin na lang. Sabi ko, na kuya, napakahirap ka naman itong pagkain. Dahil hindi nila ang luto. Meron talagang tao, at marami yung takay, masarap magluto, kung mabitabi ka na. Pag sila nagluto, kahit kunti na lang kayo talaga, mananaw. Nag-gift nila yun eh. Talento nila yun. So, ang pagiging generous ay hindi lamang pera, pati yung talento mo. Ibig sabihin, magiging generous po tayo sa lahat ng aspeto ng ating pamumuhay bilang anak ng Diyos. Dahil kung ano ang tinanim mo, yung aalin mo ayon sa salita ng Diyos. Sa umaga nito, nais ko pong hatiin ang design sa dalawang kapuhanan. Una, ay para sa Diyos. Pangalawa ay para sa iyo. Para sa akin, para sa iyo. Sa pagiging generous mo mga kapatid, purihin ang Diyos dahil sabi ko nga nakapag-mission tayo sa biyaya ng Panginoon. At meron na tayo 13 na iglesia ng mga tribo. Hindi po natin after yun, kundi yung kabutihan ng Diyos at ang pagiging generous din ng mga kapatid. Noong 13 at bali 16 na po ng tatlo yung Tagalog doon. So, hatiin natin ito sa dalawa. Una, ay para sa Diyos. First, for God. And second, is for you. Para sa iyo, para sa akin. Una po, apat, na katotohanan, dahil sa iyong pagiging generous, dahil sa iyong, ang iglesia nito ay nagiging generous ng pagbigay. Kaya meron naman tayo mga pagkukulang. Ngunit, mas nananaig yung kabutihan ng Diyos at yung pagkakaisa natin, pagmamahalan natin sa iglesia nito. So, ano po yung una? Number 1. Basahin po natin. 1, 2, 3, go! Para kung iba yung pinag-anusan.
gawain ng ating Panginoon. Ano sabi sa Proverbs? Chapter 14, verse 13. Verse 31 po, pamanin. Ano sabi? Basahin natin muli. Tagalog. Tingnan lang po natin sa mga po ng dyan po. Kung nakaralusyon natin lang sa inyong pagbibigay. Salamat ninyo kung ibinigay. Ay, nagpakain po tayo ng mga libo at every morning po, nabanggit ko sa inyo maulit, ay meron po kami devotion. Every 5 p.m. At yung iba, yung mga nakapagpang magpatutuwa, yung iyan po sila. Dahil kapag tayo na po ng feeling natin, ay hindi mo maintindihan o anong klaseng lalagyan ng pansit kanin. Maaaring iba, ano ba ito? Kasi yung plastic. Hindi mo alam kung sabon o ano. Hindi po tayo, sa mga sanatay mga babalaw. Pero matutulog yung puso mo. Iiyak na nakakita mo yung matay mo. Na nakakitira. Sabi ko lang po sa inyo na yung pangapat na araw ay talagang dalawang talyasi na kanin. Dalawang talyasi na pansit na malaki, hindi maliit. Ano yung pinakamalaking talyasi? Hindi mo mapigilan ang umiyak. Kahit ilang beses ka na nag-mission. Hindi mo maintindihan yung kalat ng puso mo. Sabi ng Lord, maraming po salamat sa mga kapatiran sa mga iglesia ng Taluyan. Sila ay naging generous sa Panginoon. Alam niyo pang word ng Panginoon. Balikan natin ang Proverbs. Whoever generous to the needy. Sino itong mga needy na ito? Di ba yung mga isa po yung mga nawala ka kaya na mapalit sa inyo. Dahil hindi naman tayo magbigay. Umalit ang pero hindi naman tayo. Sabi ng Panginoon sa Proverbs, whoever, sino man, ang bukas pala na magbigay sa mga nangailangan ay nagpaparalan sa Diyos. Pero ngayon isang nangyari kasi, Pastor Park, kung namatay siya, totoo po ito, na-testimony, dinala siya sa kanin. At pinakita sa kanya ang kanyang sariling mansyon. Dalawa tayo may mansyon. Ngunit ang laking gulat niya ay sa kanyang pagkukong muling ibinalik ng Diyos sa kanyang buhay. Doon sa sala, kwarto niya ay mayroong certificate eh. Yung appreciation, hindi yung ano siya, natapos siya sa pag-aaral niya ng ganito, hindi yun. Kundi kung meron doon na nakalagay na isang tuka na may sakit, na pinakain niya, ginamot niya, nalagay niya, nilagay niya doon sa kanyang kwarto, nilagay niya sa akin, pinagdam, magalagay niya yun. Kundi pinakita lamang na ang promise nito kabigaan na ito, na whoever, at sino man tumutulong sa higit na nangangailangan, ay nagpaparalan sa Diyos. Kung mayroong mang bagay na nagpapangiti sa Panginoon, ang iyong pagiging generous. Pangalawang Korinto, tingnan po natin. 9 verse 13, basahin po natin. 1, 2, 3, go. Ang sabi ko dito, you will be glorifying God through your generous. Malulunghatin na bigyan ang pangalan ng Panginoon sa pamagitan ng ating bukas palad. Praise God. Hallelujah. So yun po number 1.
Number 2. Sige po, number 2 na po. Basahin po natin. 1, 2, 3, go. Ang pagkabukas pala ay lunas gamot ng pagkamaterialismo o sa materialismo. Alam natin sa pag-ministry ng ating Panginoon Jesus ay mayroong mayamang binata. Ang mayamang binata na ito ay lumapit kay Jesus. Ang ganda ng tanong niya, Lord, paano ako maligtas? Paano ako makakapasok sa kanya ng langit? Nabasa na po natin itong mayamang binata na ito. So, sinubukan naman siya ng Panginoon upang ma-expose kung ano ang nasa puso niya. Ano sabi ni Jesus sa binata niyo? Alam mo ba ang mga utos? Ano sagot ng binata na yan? Opo, Panginoon, alam ko po, wala pa na aming pagkabata kasi ang Jewish or ang mga Hudyo, wala pa sa kanilang pagkabata, ang tinuturo na yung Pentateuch. Ano ba ibig sabihin ng Pentateuch? Ang Pentateuch ay 5 books of Moses, Genesis, Exodus. Ang kalimang books mo yan, alam nila. Kaya nagkakap ko yung binata, huwag kang malungya, huwag kang makiapit, huwag kang pumatay, huwag kang magnakaw, etc. Ang sabi ni Jesus maganda yan. Tinitigan siya ni Jesus. Nabasa ko ba natin ang talinagan yan? At ang sabi ni Jesus, meron pa isang bagay na kulang sa iyo. Umayo ka at ipabili mo ang lahat ng iyong kayamanan at ipamigay sa mga dukha. Bumalik ka at sumunod sa akin. Bumalik sa akin. Ano ang nangyari po sa binata? Tama kayo, mother. Ano ang nangyari sa binata? Natawa? O natawa? Tama yung sinabi ni mother. Na binata yung nalungkot. Hindi kailangan ng Diyos sa kanyang kayamanan, ang kanyang puso. In-expose lamang niya kung ano ang laman ng kanyang puso. Nalungkot siya, sabi ni Jesus. Mas mabuti pa nga madali siya magpumasok yung pamilya sa bukas ng karayo. Kaysa mayaman, makapasok yung kanyang puso. Pagkaman, maraming mayayaman na mapagpapumbaba. Maraming mayayaman na kaspalan. Nagkataon lamang ng mayaman na yun. Ang laman ng kanyang puso, mas mahal niya kanyang kayamanan kaysa Diyos na buhay ng kapangyarihan sa lahat. Matthew 6, verse 24. Ang sabi ko dito, hindi ka makapag-ipon eh. You cannot serve God and money. Kasi nungalingan naman kung sasabihin natin nila, siyempre kailangan natin ng pera. Hindi lang ba nila na bawang-ikot pera. Ngayon tayo mga nanay, mag-grocery ka lamang. Dahil siyempre, grocery pamalaki, magkukulang ka. Ay ilang libo na. Ano? At ilang beses ka magbilang. Yung talaga eh. Matindi po ngayon, ano po? Kailangan natin ang pera. Kailangan natin ang pera. Magandang katangian po na masipag kayo, walay desisyon, walay pera nyo, etc. para pag dumating yung pangailangan meron ka makuha. Subalit mas mahal mo ang Diyos kaysa pera na ang lahat ito ay pansamantala lamang. Number 3. Nauna, yung apat ay para sa Diyos. Pangatlo po, basahin natin, 1, 2, 3, go. Ang pagkabukas pala ay nagtutulong ng proteksyon ng Diyos. Ulitin ko, pangatlo, yung para sa Diyos. Ang pagkabukas pala ay nagtutulong ng proteksyon ng Diyos. Hindi mo ba alam? Dahil sa iyong pagiging generous, ay iniingatan ka ng Diyos. Ang iniingatan ka ng Diyos, Proverbs 10, verse 22, that the blessing of the Lord makes a person rich, and he add sorrow with it. Ang pagpapala ng Diyos ay nagdudulot ng kayamanan at walang kasama kabalisahan. Kung walang Diyos, kahit anong yaman, maraming kabalisahan.
may driver ng bus, ng papuntang Ligayit sa akin yun eh. Kaya natamay pati yung company nila na nabigay ng bus. So, naarapan niya yun. Diba sasakyan, meron po itong, doon sa isang sasakyan, pupunta sana ng Bagyo para bakasyon. Mag-asawa, yung anak nila ay 2 taon. Nakaligtas yung bata na 2 taon. Habang pala narinig ko sa mga lumalapis, ano ba? Hindi ko alam yan na meron pala sa ano. Oo, mapinig ako sa uwa, pero mo sabi nyo sa tuloy-tuloy siya ng pinikaano. Nakaligtas yung mag-asawa. Pero yung bata 2 taon, Kristiyano kung ako mo, pupunta ng Bagyo, kaya lang nadamay sila doon sa aksidente. Yung isa rin namatay, kahit pa yung bagay ko sa sasakyan. Ang proteksyon ng Diyos ay hindi mo kayang bayaran ng pera. Sa ano po, sa impamawid, hindi nakikita ng mata mo, nag-awalan po yung angel of light at angel of darkness. Ngunit dahil sa pagiging mapagbigay, sa pagiging generous mo, ay iniingatan ka ng Diyos na hindi mo namamalayan. Maraming pagpalapakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Puri! Nakakaalis ka, nakabalik ka ng ligtas at malulhati. Ang sabi sa Malakay, every Sunday halos, every Sunday. Ulit sa Malakias, chapter 3, verse 11. Hindi ko hayaan sasalantain ng mga bata ang inyong mga pananim. Ibig sabihin ko ano po yung source of income natin. Iniingatan ito, pinapalago ng Diyos, pinapasagana ito ng Diyos, pinapayaman ito ng Diyos dahil sa iyong pagiging bukas pa. Pag-apat panuli sa unang bahagi. Basahin po natin, 1, 2, 3, go! Ulitin po minsan na may lakas. Ang pagkabukas pala ay gagantimpalaan saan? Saan po? Saan po? Sa langit na bayan. Unang Timothy, 1 Timothy chapter 6, verses 11 to 19. Nandito po kasama pinag-kaisa po natin. Use your money to do good. Gamitin mo ang iyong pera sa kabutihan. Kung wala pa tayo sa Panginoon, ang kaya karakter na nagagastos ng pera na walang kapuluhan. Yung mga sabungero, nagkano ng ano, ay pagpanos sa pustatuman. Kasi para sa pamilya ko ng pinaakan. Kaya nasipak niya mga born-again, ay, ito kami man na gana-gana. Kaya maganda sa Kristiyano, para hindi ka na magpuso, huwag ka na mag-alaga ng sila yun ang iba lang. Ang dami na nagastos. Wala pa tayo sa Panginoon. Sabi dito, generosity will be rewarded in heaven. Matthew chapter 6, verse 19, all to 20. Sa halip, maging po kayo ng mayamanan saan? Sa langit, na doon walang naninirang tangan, hindi nakakalawang, ni wala makakapasok na magnanakaw. Sa halip, hindi mo sabi na hindi ka na magpipong dito. Maganda ka na yung antamumot, kaya iba din sa pera. Hindi po may pera ka kung nakakapagputiman, nasa lipunan kami na hindi po. Then makadali mo po kayo, alam natin mo para sa bukas. Ngunit higit sa lahat po, ang pagiging generous ninyo ay sa ayaw ang gusto natin ay meron pong gantimpala doon sa kalangitan. Sabi ko nga kanina, nangungarap tayo mga nanay. Nangungarap tayo. Pero kahit ganito lang, simple ang buhay natin. Kung pinagpala ka, mas maganda. Ay, hayaan mo, Mother Lydia, akanta na naman siya po sa langit. Mga mother, nagsama ko dito, hindi ko nang bigas lahat. Akanta na po naman siya natin sa langit. Hallelujah.
Dahil sa iyong pagiging generous, mga kapatid. Kaya nakarating na po tayo ng mundo, Mari, sabi mo, ano ko lang kalitiman, ano marami. Pero dahil sa pagiging generous mo, unang bagay yung apat. Sige po, basahin natin. 1, 2, 3, go. Ang pagkabukas palad ay nagpapakilala ng aking pananampalataya. Ang pagkabukas palad o pagiging bukas palad, ang pagiging generous mo, mga kapatid, ay nagpapakilala ng iyong pananampalataya. Every time you give, demonstrate your faith. Ay nagpapakilala ng iyong pananampalataya. Pangalawa po nito, chapter 9, verse 13. Ang sabi po dito, your generosity proves the reality of your faith. Ang iyong pagbibigay ay nagpapatunay ng katotohanan ng iyong pananampalataya. Hindi tayo nagmahal sa salita lamang, kundi lalo-lalo na kapag meron tayo para sa misyon, mga kapatid, nakikita mo po ang iyong kagalakan, ang iyong pagiging generous po. At yun ay nagpapatunay ng iyong pananampalataya. Marami tayong pangailangan. Right? Araw-araw po tayong pangailangan. Ngunit, dahil sa pagiging bukas palad ninyo, ay ito ay nagpapakita ng katotohanan ng ating pananampalataya. Meron pa sa Pilimon. At tayo kaligtaan si Pilimon. Anong sabi ni Pilimon? Chapter 1, verse 6. Ang sabi ko dito, you are generous because of your faith. Ikaw ay mapagbigay dahil sa iyong pananampalataya. Tinuruan tayo ng Diyos na magbigay dahil siya ang unang halimbawa natin sa pagbibigay. Number 2. Ito ay number 6 po sa pang-apat na para sa atin. Number 2 po para sa atin din. Ang una po, ang pagkabukas palad ay nagpapakita ng iyong pananampalataya. Pangalawa po, para sa atin ay generosity reveals my character. Ang pagkabukas palad ay nagpapakilala ng aking pagkatao. Sabi ni Judas Iscariote, sayang, akin na. Sabi ni Judas Iscariote, bakit sinayang yung baba ko? Kung yung baba mo na yan ay pinagbili at itinulong sa mga mahirap, ay mabuti pa. Wala'y gunguna to. Ulit ang sinagot ni Jesus kay Judas. Ang mga mahirap, palagi ninyong kasama araw-araw. Kung gusto niyo sila gawa ng mabuti, kahit anong oras pwede. Pero ako, kailangan tayo nyo sa sarapin niya na mamatay sa gusto ng para sa ating kasalanan. Ako ay ibig sabihin ni Jesus pansamantala lamang. Ngunit ginawa ni Maria Magdalena ang higit na nararapat. Dahil ang halaga ng pagkaroon na yun ay palagi natin narinig na kung meron ka magandang trabaho, yung sweldo mo sa isang taon, meron po ng Diyos. Hindi sa isang buwan na sweldo. Ipunin mo yung sweldo sa loob ng isang taon bago ang halaga ng baba mo na pinasag ni Mary dahil mahal naman ang aming Panginoon. So, sabi niya dito, sa Luke chapter 16 verse 10, ito pa na ang sabi niya, ang mapagkatiwalaan na maliliit na bagay ay higit na mapagkatiwalaan ng malalaking bagay. Ang maganda rin dito bago tayo matama, bago tayo naging generous sa iba, ay yung tithes natin, dahil talaga para sa atin yun. Kung tayo nagawain ng buwis dito, kaya lalo na sa langit na bayan. Bigay mo na natin yung ating tithes, natin yung ating offering, kung ano gusto mong gawin, pagtulong sa iyong kapwa at maging sa mission. Number, ano na po tayo? 7. Ito ay pangatlo para sa ating sarili. Ano po yung pangalawa? Ang pagbibigay, balikan
ko, pero gusto ko talaga umiyak. Bakit yung galak ko ay hindi ko kaya mag-exercise? Galak na galak ako, kumangkuha ako doon sa maliit na bagay na ginawa. Pero bakit ganito? Hindi ko kaya yung kagalakan ko. Kaya totoo ang salita ng Diyos na ang pag-ibig pagkabukas palad ay nagpapataas ng iyong kasiyahan. Amen! Hindi ka nagagawin sa ito. Sa spiritual laws of Acts 20, verse 35. Basahin po natin. Sige po, 1, 2, 3, basa. Ang sabi po dito, biro ninyo. Sinasabi ng kasulatan, higit ang kaligayahan sa pagbibigay kaysa tumanggap. Nakaranas na po ba kayo ng bigay? Umiiyak kayo sa kagalakan. Hindi man sa mata, yung puso mo. Galak na galak. Galak na galak. Galak na galak. Kanina po kayo nagbigay sa akin ng 2 mangka. Ayun. Grabe yung galak. Alam mo po na naranasan ko ito kapag nagbigay ka, tumulong ka sa kapwa mo. Sino man yung sinasabi ng Panginoon? Nararamdaman mo yung ibang galak. Kaya Jesus said sa Biblia ko, there is more happiness. Merong higit na kasiyahan sa pagbibigay kaysa pagtanggap. Totoo po ang salita ng Panginoon. Totoo po ang salita ng ating Panginoon. Kaya gusto natin palaging masaya, magalak. Ay ituloy-tuloy natin ang sa pagdating ng Panginoon ang pagiging generous. Kasi kung hindi ka ng pangailangan mo, kaukulan ko yung utan. Kaukulan ko yung utan. Kaukulan ko yung utan. Hindi ka makagalaw kakapit. Pero may ng Diyos na sa pagiging bukas palad mo ay naranasan mo yung ibang kagalakan. Panghuli. Pangwalo at panghuli. Basahin ko natin. 1, 2, 3, go. Basa. Ang pagkabukas palad ay nagdudulot ng pagpapalad ng Diyos. Nabasa po natin kanina, pinakinggan natin exhortation kanina sa devotion natin. Proverbs 22 verse 9. Ano sabi po dito? 1, 2, 3, go. Basa. Ang mga taong mapagbigay ay pagpapalain. Sino may sabi dito? Sino may sabi? Kapag sinabi ng Diyos, gagawin niya. Wala sinabing kaluran, di mo ginagawa ang pagpapala ng Diyos ay susunod sa iyo. Palagi natin sinasabi, alam niya, hindi po number ko, hindi natin kakailangan na kasi ganito po yun. Kapag ang Diyos ay nagbukas ng pintuan, wala sino mang tao makapagsara nito. At kapag ang Diyos ang nagsara nito, kahit ano pang gawin mo bukas ay hindi mo ito magbuksan. Dahil sa iyong pagiging generous, mga kapatid, bagaman ang motibo mo sa iyong pagbibigay, kaya ikaw ay mapagbigay ng mahal mo ang Panginoon, ngunit sa ayaw at gusto mo, ang pagkabukas palad ay nagdudulot ng pagpapala ng Diyos sa iyo. Sabi po dito sa Proverbs 22 verse 9 na binasa natin kanina, at Deuteronomy 15 verse 10. Basahin ko natin po nandito. Basahin ko natin 1, 2, 3, go.
Magbigay ka, ikaw ay bibigyan. Pangako ng Diyos yan, kapatid. Kung gusto mong mamuhay ng kasaganaan sa ulit na panahon na ito, matuto tayo maglaban sa pagbibigay. Ginamit tayo ito kaya ng Diyos. Subukan mo natin. Kaya ito po yung filosofiya ko sa buhay ko. Na talagang sapat ka, bukas palad mo. Sa ayaw, gusto ko yung nagtutulog ng pagpapalad ng Diyos. Maraming hamon. Opo, ang hamon na niya, dami. Napakaraming hamon. Kalusugan, financial, relasyon, etc. Ngunit dahil sa pagiging bukas palad mo, ang mga hamon na yung pagsubok ay tataan mo sa buhay mo at mararanasan mo ang pagpapalad ng Diyos na walang sapat na silid na kalalagyan. Nang sabi sa Malakias, tatawagin kang pinagpala. Tatawagin kang pinagpala. Noon, sa Mindanao pa kami, nilumipot na naman kami sa Mindanao. Nilumipot na yan. Ang di bali, kahit magbildan ako ng asin, basta sa langit ako. Kung hindi yan ang kalooban ng Diyos sa'yo, na mula na born again ka, na ngayon magbildan ka ng asin, nais ng Diyos na ikaw ay pagpalain. At ang sekreto lamang, walang iba, kundi ang pagbibigay ng katulad ng ginagawa mo, kapatid. Pagpalain ka ng ating Panginoon. Manalangin tayo sa mandali. Manalangin po tayo sa mandali. Panginoon, maraming pong salamat sa iyong buhay na salita, Lord. Na ang pagkabukas palad, Panginoon, ay nagdudulot o ng maraming bagay sa amin. O Panginoon, yes, Lord, nagbibigay ng karangalan sa pangalan mo. Yes, O God, napuputol po yung aming pagkamaterialismo dahil po sa pagbibigay. Nagdudulot, Panginoon, ng proteksyon mo. Nag-aagigit sa lahat may gantimpala sa langit. Panginoon, sa aming pagkabukas palad, nagpapakita po ng aming pananampalataya. Ang pagkabukas palad ay nagpapakita po ng aming pagkatao. Ang pagkabukas palad ay naghigit na nagpapataas ng aming kaligayahan, Panginoon, kasiyahan, kagalakan at patuloy na maglingkod sa inyo. At higit sa lahat ang pagkabukas palad, Lord, ay nagdudulot ng pagpapalad mula sa inyo. Panginoon, dayahan niyo po na mga salitan ito ay patuloy namin mamahalin. Salamat po sa iglesia nito. Panginoon, salamat po sa iglesia nito dahil sa biyaya mo. Pinahintulutan niyo po. Binigyan kami ng pagkakataon. Panginoon, sa lalo-lalo po sa banal na gawain mo sa Mindoro, Lord. Isang napakalaking kagalakan at pag-ingat ang parangal sa iyo. Sa 13 iglesia ng mga tribo at 3 iglesia ng mga Tagalog, Panginoon. Sa lipa at malumpag, Lord, hindi kami nagmamayabang, kundi mong ingat na pupuri sa iyo. Salamat po sa iglesia nito.